hindi maganda. Ah, sige, Lorenzo. Cassandra, mauna na kami, sabi ni Mariela, pilit na ngumingiti. Nagugutom na rin kasi ang mga bata. Lola, tara na po. Akay-akay na niya ang mga anak, handa nang tumalikod. Ang puso niya ay parang sasabog na. Sana hindi na siya magtanong. Sana hayaan na niya kaming umalis. Lorenzo. Hindi maalis ang tingin ni Lorenzo sa mga bata, lalo na kay Miguel na ngayon ay nakatitig din sa kanya, na para bang sinusuri siya. May kung anong hindi maipaliwanag na koneksyon siyang nararamdaman. Isang malakas na puwersang humihila sa kanya. Sandali, Mariela, sabi niya, hindi mapigilan ang sarili. May gusto siyang itanong, pero hindi niya alam kung ano. Humarap si Mariela, baka sa mukha ang pag-aalala. Ang mga bata naman ay napahinto rin, nakatingin sa kanilang dalawa. Si Miguel, na kanina patahimik na nagmamasid, ay biglang lumapit ng kaunti kay Lorenzo. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, tapos ay ngumiti ng malaki, isang ngiting pamilyar na pamilyar. At sa gitna ng katahimikan ng parke, sa harap ni Mariela na halos himatayin na sa kaba, at ni Cassandra na nakataas ang kilay, isang salita ang lumabas sa bibig ng bata, malinaw at walang pag-aalinlangan. Papa. Natigilan ang lahat. Si Mariela, napahawak sa bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat. Si Cassandra, napanganga. At si Lorenzo, parang binuhusan ng malamig na tubig, ang mga mata ay hindi maalis kay Miguel, ang puso ay tumitibok ng sobrang lakas, at isang katanungang sumisigaw sa kanyang isipan, Papa. Ako. Papa. Ang isang salitang iyon mula sa bibig ng batang si Miguel ay tila bombang sumabog sa pandinig ni Lorenzo. Paulit-ulit iyong umalinggaw sa kanyang isipan. Papa. Ako. Napatingin siya kay Mariela, na ngayon ay namumutla, ang mga mata ay puno ng takot at hindi maipaliwanag na emosyon. Ang reaksyon nito ay sapat ng sagot. Si Cassandra, na kanina pa nakakapit sa braso niya, ay biglang bumitaw. What the hell is happening here, Lorenzo? Papa? Anong kalokohan to, nang gagalaiting tanong nito? Pero hindi pinansin ni Lorenzo si Cassandra. Ang buong atensyon niya ay na kay Mariela at sa 5 batang ngayon ay nakatingin sa kanya na maihalong pagtataka, lalo na si Miguel na tila naghihintay ng kanyang sagot. Mariela, nagsimula si Lorenzo, ang boses ay nanginginig. Ano-anong ibig sabihin nito? Hindi makapagsalita si Mariela. Niyakap niya si Miguel na para bang pinoprotektahan ito. Ang nanay ni Mariela ay lumapit din, hinahaplos ang likod ng anak. Lorenzo, I demand an explanation. Kilala mo ba talaga tong babaeng to? At sino yang mga batang yan? Sigaw ni Cassandra, hindi na napigilan ang galit. Huminga ng malalim si Lorenzo, pilit na pinapakalma ang sarili, kahit ang loob niya ay parang sasabog na. Hinarap niya si Cassandra. Cass, please. Can you give us a moment? Mag-uusap lang kami. A moment. Lorenzo, mukhang kailangan mo ng lifetime para ipaliwanag to. Pero sa huli, padabog na tumalikod si Cassandra at naglakad palayo. Iniwan silang tatlo, si Lorenzo, si Mariela, at ang ina nito, kasama ang 5 batang hindi pa rin naiintindihan ang nangyayari. Nang makaalis si Cassandra, muling hinarap ni Lorenzo si Mariela. Ang mga mata nito ay puno ng tanong, ng sakit, ng hindi mapapantay ang gulat. Mariela, please. Sabihin mo sa akin ang totoo, pakiusap niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon pero may diin. Ang mga batang to silaba-silaba yung hindi niya matuloy ang sasabihin. Ang posibilidad ay napakasakit, pero kasabay nito, may kung anong pag-asa na sumisibol sa puso niya. Tumulo na ang mga luha ni Mariela. Tumango siya, dahan-dahan. Lorenzo, halos pabulong niyang sagot. Sila-sila ang mga anak natin. Parang kidlat na tumama kay Lorenzo ang mga salitang iyon. Anak natin. 5 taon. 5 taon siyang nagkaroon ng mga anak nang hindi niya alam. 5 taon na lumaki ang mga ito na walang ama. 5 taon na mag-isang itinaguyod ni Mariela ang kanilang pamilya. Napaupo siya sa bench, napahawak sa kanyang ulo. Ang dami-daming emosyon ang sabay-sabay na dumadaloy sa kanya. Gulat, pagsisisi, galit sa sarili, at isang hindi maipaliwanag na saya. May mga anak siya. 5 magaganda at gwapong mga anak. Flashback, ang gabi sa Rome.
Ang mga ngiti ni Mariela. Ang tiyampag. Ang kanilang mga halik. Ang pangako niyang hindi niya ito malilimutan. Ang mga huling salita niya, sana ikaw rin. Hindi ko siya nakalimutan, sabi niya sa sarili. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit, Mariela, tanong niya, ang boses ay puno ng hinanakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? 5 taon akong walang alam. 5 taon na sana kasama ko kayo. Umiiyak na humarap si Mariela. Paano ko sasabihin sa'yo, Lorenzo? Paano? Ni apelyido mo, hindi ko alam. Naglaho ka na parang bula pagkatapos ng gabing yon. Hinanap kita, pero paano? Lorenzo lang ang alam ko sa'yo. Akala ko isa lang akong fling para sa'yo. Isang babaeng nakilala mo lang sa isang party sa Rome. Ang mga salita ay puno ng sakit at ng sama ng loob na matagal na niyang kinimkim. At ngayong nagkita tayo, may kasama kang iba. Ang saya-saya niyo. Ano pa ang sasabihin ko? Na, hi, Lorenzo. May 5 tayong anak. Pasensya na kung naistorbo ko kayo ng girlfriend mo. Ganun ba, dugtong pa ni Mariela, hindi na napigilan ang hagulgol. Natigilan si Lorenzo. Tama si Mariela. Paano nga ba? Kasalanan niya. Kasalanan niyang hindi siya nag-iwan ng paraan para makontak siya. Kasalanan niyang naging duwag siya. Ang mga bata, na kanina pa nakikinig, ay nagsimula na ring umiyak, marahil ay nararamdaman ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga magulang. Niyakap sila ng kanilang lola, sinusubukang patahanin. Lumapit si Lorenzo kay Mariela. Hinawakan niya ito sa braso. Mariela, I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Sorry, mapait na tumawa si Mariela. 5 taon, Lorenzo. 5 taon kong mag-isang pinalaki ang mga anak natin. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Habang ikaw, nagpapakasaya ka sa buhay mo. Hindi ako nagpakasaya, Mariela. Hinanap kita. Maniwala ka sa akin, hinanap kita. Giit ni Lorenzo, ang mga mata ay nagsusumamo. Walang araw na hindi kita naisip. Walang araw na hindi ko pinagsisihan na hinayaan kitang mawala. Umiling si Mariela. Huli na ang lahat, Lorenzo. May buhay na kami. May buhay ka na rin. Siguro hanggang dito na lang talaga tayo. Tumalikod siya, akay-akay ang kanyang mga anak, kasunod ang kanyang ina. Naiwan si Lorenzo na nakatayo roon parang estatwa. Pinanood niya silang maglakad palayo. Ang pamilyang dapat ay sa kanya. Ang mga anak na ngayon lang niya nakilala. Ang babaeng minahal niya at nasaktan niya ng sobra. Nang makalayo na sila, napasuntok si Lorenzo sa hangin. Ang pagsisisi ay parang laso na kumakalat sa buong katawan niya. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan. Pagpasok niya, nakita niya ang isang maliit na bote ng champag sa compartment, souvenir niya mula sa Rome, na hindi niya mabuksan-buksan dahil sa tuwing makikita niya iyon, naaalala niya si Mariela. Kinuha niya iyon at sa tindi ng galit at frustrasyon, ibinato niya iyon sa sahig ng kotse. Nagkalat ang bubog at ang alak. Parang puso niyang durog na durog. Kasalanan ko to lahat, sabi niya sa sarili, habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa lahat. 5 anak. Isang katotohanang napakasakit tanggapin dahil sa paraan kung paano niya ito nalaman. Pero kasabay ng sakit, may determinasyong nabuo sa puso ni Lorenzo. Hindi pa huli ang lahat. Gagawin niya ang lahat para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Babawiin niya ang kanyang pamilya. Babawiin niya si Mariela at ang kanilang 5 anak. Kahit ano pa ang mangyari. Tapos na ang kabanata 6. Napakabigat na mga revelasyon at emosyon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang kanilang muling pagkikita sa parke. Para kay Mariela, bawat araw ay isang pakikibaka. Ang alaala ni Lorenzo, ang sakit, ang mga tanong ng mga bata kung sino ang kipapa, na tinawag ni Miguel, lahat iyon ay bumabagabag sa kanya. Pinilit niyang ibalik sa normal ang lahat, pero paano? Ang sikreto niya ay nabunyag na. Lorenzo.
Para naman kay Lorenzo, ang mga nagdaang linggo ay ginugol niya sa paghahanap ng paraan para makalapit muli kay Mariela at sa kanilang mga anak. Tinapos na niya ang anumang ugnayan nila ni Cassandra. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang pamilya. Nalaman niya mula sa ilang kakilala kung saan nakatira si Mariela. Hindi niya ito pinuntahan agad. Alam niyang kailangan ni Mariela ng espasyo. Pero hindi ibig sabihin noon ay susuko na siya. Isang hapon, naglakas loob siyang pumunta sa eskwelahan ng mga bata, sakto sa uwian. Nakita niya ang 5 anghel na sabay-sabay na lumabas ng gate, kasama ang kanilang lola. Ang saya-saya nila habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang araw. Lumapit siya. "Hi kids," bati niya, umiti. Napahinto ang mga bata, pati na ang lola nila. Si Miguel ang unang nakakilala sa kanya. "Papa," sigaw nito at tumakbo papalapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sunod-sunod namang lumapit ang 4 pa, medyo nahihiya pa noong una, pero kalaunan ay nakipagkwentuhan na rin. Ang puso ni Lorenzo ay parang lumulundag sa saya. Ito ang unang pagkakataon na nakausap niya ng matagal ang kanyang mga anak. Nang dumating si Mariela para sunduin ang mga bata, nagulat ito nang makita si Lorenzo na masayang nakikipaglaro sa mga anak nila. May dalang mga lobo at laruan si Lorenzo para sa bawat isa. "Anong ginagawa mo dito, Lorenzo?" tanong ni Mariela, pilit na itinatago ang kung anong emosyon ang namumuo sa kanyang dibdib. Ngumiti si Lorenzo. "Sinusundo ko ang mga anak ko." Simple pero may laman ang sagot niya. "Ini, mga bata. Masaya ang mga bata. May bago silang kalaro." "Ang papat nila," sabi ni Miguel. Hindi pa nila masyadong naiintindihan, pero masaya sila dahil mabait ito at maraming dalang pasalubong. "Papa, bili mo kami ice cream," hirit ni Lorena. "Papa, turuan mo ako magbike," sabi naman ni Gabriel. Bawat hiling ng mga bata ay pinagbibigyan ni Lorenzo, at sa bawat ngiti nila, lalong lumalambot ang puso ni Mariela. Nakikita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak, isang saya na hindi niya pa nakikita noon. Mariela. Sa mga sumunod na araw, naging regular na ang pagdalaw ni Lorenzo. Minsan, sa bahay nila, tinutulungan niya ang mga bata sa kanilang assignments. Minsan, namamasyal sila sa parke, pero ngayon, kasama na siya. Nakikita ni Mariela kung paano unti-unting napapalapit ang loob ng mga anak niya kay Lorenzo. At hindi niya maikakaila, unti-unti na ring nahuhulog muli ang loob niya dito. Ang galit at sakit ay napapalitan na ng pag-unawa at pagpapatawad. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, nag-usap sila ni Lorenzo sa may terrace nila. "Mariela," panimula ni Lorenzo, hawak ang kamay niya. "Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero gusto kong malaman mo na sa bawat araw na kasama ko kayo ng mga anak natin, mas lalo kong nararamdaman na kayo ang buhay ko. Kayo ang pamilya ko." Tumingin si Mariela sa mga mata ni Lorenzo. Nakita niya roon ang senseridad, ang pagsisisi at ang pagmamahal. "Gusto kong bumawi, Mariela. Gusto kong maging tunay na ama sa mga anak natin. At gusto kong maging asawa mo kung papayag ka." Lumuhod si Lorenzo sa harap niya, may kinuha sa bulsa, isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang lumitaw. Napatakip ng bibig si Mariela. Ang mga luha ay kusa ng tumulo. Hindi ito ang inaasahan niya. "Mariela, mahal na mahal kita. Noon pa man, sa Rome pa lang, ikaw na ang gusto ko. Nagkamali ako, pero please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakasalan mo ako. Buin natin ang pamilya natin." Hindi agad nakasagot si Mariela. Ang dami niyang gustong sabihin. Ang dami niyang gustong itanong. Pero nanaig ang pagmamahal sa kanyang puso. Ang pagmamahal para kay Lorenzo at ang pagmamahal para sa kanilang mga anak. Tumango siya. "Lorenzo." Niyakap siya ni Lorenzo ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, at ng pangakong hinding-hindi na sila magkakahiwalay pa. Hindi nagtagal, naganap ang isang simpleng kasal sa isang maliit na simbahan, malapit sa kanilang lugar. Naroon ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang 5 anak nila ang nagsilbing mga abay, sina Lorena, Elena, at Sofia ay mga cute na flower girls,
habang sina Miguel at Gabriel naman ay mga gwapong ring bearers. Ang saya sa kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Habang nagpapalitan sila ng Q&A, nagkatinginan sina Lorenzo at Mariela. Sa mga mata nila, makikita ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang sakit, ang lungkot, ang pag-asa, at ngayon, ang tagumpay ng kanilang pag-ibig. Isang hapon, ilang buwan matapos ang kanilang kasal, masayang naglalaro ang buong pamilya sa kanilang bakuran. Fiesta sa kanilang baryo at may maliit silang salu-salo. Ang tawanan ng mga bata ay sumasabay sa tugtugin mula sa labas. Lumapit si Miguel, ang panganay nilang lalaki, kina Mariela at Lorenzo na magkatabing nakaupo. "Mommy, Daddy," sabi nito, may ngiti sa labi. "Totoo po ba na ikakasal na ulit kayo sa simbahan?" Yung malaki. Nagkatinginan sina Mariela at Lorenzo na pangiti. Hinaplos ni Lorenzo ang ulo ng anak. "Bakit mo naman naitanong yan, anak?" "Kasi po," sabi ni Lola, "kapag mahal na mahal daw po ng mommy at daddy ang isa't isa, at mahal nila kaming mga anak nila, dapat daw po, bongga ang kasal para happy ending." Natawa sina Mariela at Lorenzo. Niyakap nila si Miguel, at sunod-sunod ding lumapit ang apat pa nilang anak, nakiyakap na rin. Isang malaking group hug. Sa gitna ng tawanan at yakapan, tinitigan ni Mariela si Lorenzo. Sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang buong pamilya. At alam niya, ito na ang simula ng kanilang happy ever after. Isang pamilyang binuo ng pagmamahal, pinatatag ng mga pagsubok, at pinagkaisa ng tadhana. Ang 5 munting himala nila ay hindi lang biyaya, kundi simbolo ng isang pag-ibig na kayang lagpasan ang lahat. Ang lihim sa Rome ay naging isang magandang kwento ng pag-ibig, pamilya, at pangalawang pagkakataon.